natin. Okay, praise God. Basahin po natin to. Huminga po tayo ng malalim. Praise God. Bakit po sinasabi ko huminga ng malalim? I'm not here to entertain you. I'm here to say the very word of God, even it hurts. Alam niyo po ba, pag tayo po pupunta sa church, kung gusto po natin lumago sa pananampalataya, kung gusto po nating maituwid ang ating buhay, let us accept the very word of God, even it hurts. So sabi dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with such people. Tayo po lahat na yumukod, pumikit. Panginoon, mangusap ka po sa amin, Lord God. Hayaan mo, Lord God, matanggap namin ang nais mong iparating sa amin, Lord God, ngayong umaga. In Jesus' name, amen. Praise God. Alam niyo po ba, kaya po natin pong nais ibahagi itong salita na ito, no? Dahil po, we must admit, kahit saan po tayo tumingin, kahit saan lugar tayo nandoon, makikita natin na hindi na po gumaganda ang nangyayari sa kapaligiran natin. Hindi na po nagiging maayos. Kaya nga sabi nga ng maraming lingkod ng Diyos, huwag mo nang asahan pa na gaganda pa ang daigdig. Kasi bago tayo i-rapture ng Panginoon, hanggang to the extent, bago dumating ang Panginoon dito sa daigdig, hindi naman ang daigdig napakaganda. Hindi naman ang daigdig lahat ng tao nagmamahalan, nagmaayos, ibig sabihin magulo na. At kukunin niya na tayo. Idadalhin niya na tayo doon sa piling niya. No? Tatapusin niya na yung ating paghihirap dahil ang daigdig nito ay wala nang ginagawang mabuti. Kaya sabi nga dito, no, there will be terrible times in the last days, no? No, wala nang pag-ibig. Kaya makikita natin dito, maraming sinabi dito about love eh. Pero it is opposite. Imbes to love others, love of themselves. Imbes na lovers of good, no? Lovers of yung what is wrong, no? Sabi, lovers of pleasures rather than lovers of God. Maraming mga tao, inuunan lalagi ang sarili, wala nang pakialam sa kanilang kapwa. No? Pag may nakikita na bahala siya. Problema niya yan. Di ba? Ganun tayo. Lagi natin nasasambit yun, no? Sa ibang tao, even sa ating mga kapwa-Christian, nasasambit, bahala siya. Di ba? Nagaganon na tayo eh. Iba na yung mentality na naaapektuhan na tayo ng nasa paligid natin. Yung unknowingly, minsan hindi na natin napapansin. Nagiging ganon tayo. No? Sometimes, we think na, hindi, pinaghirapan kong bagay na ito, bahala sila. Ako, nagsumikap ako eh. Yung mga tao niya, kaya nagkaganyan yan, wala na silang pagsusumikap. Ibig sabihin, nawawalan ka rin ng awa sa kanila. Anong masyado mo nang pinamahal yung sarili mo? No? You have time to enjoy yourself, pero maraming mga tao na nakikita mo naghihirap. Maraming tao nangangailangan ng salvation. No? Alam niyo po ba, purihin po ang Panginoon kasi po dito po sa JL Church. Not boasting this church, but I want to boast the words of God in this church. No? Marami rin naman church gumagawa nito eh. Yung mga kapatiran natin na nagsishare ng Word of God,
Natutuwa ako, nag-evangelize. Minsan pakasama pa yung mga anak nila, misis nila. Kahit nga, alam niyo naman po natin na experience pag nag-evangelize tayo, di ba? Na ano ba tayo? Entertaining ba yung pag-evangelize? Hindi naman eh. Doon ka nga nakakarinig, minsan masasakit pang salita eh. Sa totoo lang, minsan pag nagbigay mo, minsan iniisip ka. Di ba? Hindi ko kailangan yan. Minsan ang ginagawa, pag nagbigay ka ng tracts, minsan tinatapon pa. Minsan hindi lang yun. Minsan pinupunit pa. To the extent, meron pa nga nag-share. Hindi ko na i-mention kung sinong kapatiran yun. No? Even to, nangyayari rin sa ibang church nito. To the extent, pinupunit pa yung Bible. Pero yung mga kapatid natin yung hindi tumitigil ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil nandoon ang pag-ibig nila sa kanilang kapwa. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Next slide, please. Pakilan. Praise God. Ang ituturo po natin ngayon, unselfish love. Bakit ka mo unselfish love? What we have read in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, is selfishness. Makasarili na ang tao. They are always thinking of themselves. Wala na silang pakialam sa kanilang kapwa. Wala nang pag-ibig. Ngayon, ang nais na ituro sa ating Panginoon, ibalik natin yung unselfish love na kung saan katulad ng pinakita ng Panginoon sa atin. Alam niyo po ba, pag tayo po ay nagkukulang ng pag-ibig sa ating kapwa, kung tayo po ay nagrereklamo, bumalik tayo sa pagtingin sa ating Panginoon. Ayun po ang sukatan ng pag-ibig, ang selfish love. Kung tayo nagrereklamo dahil sa ginawa sa atin ng ating kapwa, kaya hindi na natin minamahal, hindi na siya nagiging kaibig-ibig sa atin, lagi tayo lumingon doon sa pinanggalingan ng pananampalataya natin ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Despite of many good things na kanyang ginawa sa maraming tao, pinakain niya, pinagaling niya. Marami siya mga taong binigyan ng pag-asa sa buhay, pero anong sinukli sa kanya? Pinatay siya. And that is unselfish love. Praise God. Next slide, please. Sabi dito, totoo po. Kaya po nais po natin na ibahagi ito. Not only this for the non-Christians, but this is also for the Christians. Sabi dito sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 2. The Spirit clearly says that in latter times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teaching come through hypocritical liars, whose conscience have been seared as with a hot iron. It pertains to Christians. Talagang sa huling panahon, even tayo mga Kristiyano, hindi tayo exempted sa pagkakaroon ng selfishness sa ating kapwa. Kasi nga, sa huling panahon, may mga Kristiyano nga na magdi-depart sa kanilang faith. Nabulag na rin sila, yung sinasabi dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Alam niyo po ba, hindi lamang ang kayamanan sa daigdig ang nakakabulag sa pananampalataya. Marami nga, bakit ko po sinabi ito? Totoo lang. Maging frank na tayo. Maraming umaangat na mga Kristiyano na dating wala sila. Yung umangat nila sila sa kanilang buhay, hindi na sila ganun dati nakatibay o kaapoy ang kanilang pananampalataya. Nabawasan na. Hindi natin sasabihin na wala na. Nabawasan na. Yung iba nga, sorry to say, yung iba nga talaga nag-depart na eh.
Kasi nabulag na sila ng kayamanan eh. Ang ginudiyos na nila yung kayamanan, ay mayaman na ako, ay mayroon na ako nito. Even though they are not vocally o talagang directly saying that to others, no? Pero sa kanilang sarili, sa puso nila, hindi. Kaya ko nang tumayo kasi may, made na ako eh. May pera na ako eh. May kayamanan na, ano mang mangyari, wala akong problema, may panggastos ako eh. Nakakalimutan na nila yung dating pag-ibig nila sa Panginoon. Katotoo lang. Kaya nga dito sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 2, sinasabi ito, malinaw na sinasabi ng Espiritu ng Diyos na sa huling panahon, maraming tatalikod sa pananampalataya. Dinisib sila ng Espiritu ng kadiliman. Alam naman natin, si Satan, talagang deceiver yan eh. Sinasabi siya, hindi, okay lang yung ginagawa mo, tama naman, tumutulong ka pa rin naman sa kapwa. Pero hindi mo napapansin sa sarili mo, nanlamig ka na pala sa Panginoon. Hindi mo lang inaamin. Maari nakikinig ka pa rin ng salita ng Diyos. Maaring umaattend ka pa rin, pero iba na ang impact sa'yo. Hindi ka tulad doon, tuwan-tuwa ka. Sinusulat mo pa. Pagdating sa bahay, minimeditate mo pa. Lagi mo pang iniisip, ano ba yung sinabi ni Pastora? Ano ba yung sinabi ni Brother Randy? Ano ba yung sinabi ni Sister ganito? Kailangan ma-meditate ko yun. Mapag-aralan ko. Pero dahil nga nanlamig ka na, hindi ka na ganun. Binabaliwala mo na. Di ba? Marami. Na-deceive ka na eh. Ng espiritu ng kadiliman. Kaya nga, we must always check ourselves. Lagi natin tingnan, no? I-check natin ang ating sarili kung tayo pa ba ay lumalakad pa rin ba sa pag-ibig ng Diyos? O lumilihis na tayo o nalalamig na tayo? At ang isa pa natin problema dyan, ito rin ang isang problema sa panahon ngayon, kaya marami na rin nagdi-depart sa faith. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 8, verse 1 to 3. Sabi dito, but knowledge puffs up while love builds up. Those who think they know something do not yet know as they ought to know, but whoever loves God is known by God. Kaya nga, sabi dito, their pleasures includes having too much knowledge, which makes a person proud of himself, and forgetting to love others, because loving others requires humility. Pag ang isang tao ay marami nang nalalaman sa isang bagay, o wag na tayong lumayo sa salita ng Diyos. Nagpa-pop-ups na siya, no? Dahil sa dami niya ng kaalaman, nagkakaroon na siya ng pride. He thinks of himself more righteous than others, more right. Mas tama siya, kaya kung kinakausap mo siya, hindi na yun. Ayaw niyang matalo. Kahit na alam niya mali siya, hindi na siya makikipagtalo. Kasi alam niya, mas marami akong alam sa iyo. Bago ka lang Kristiyano eh. Ako nga, tagal ko na, lagi na ako nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya hindi na rin ako umaten kasi alam ko na yan eh. Di ba may mga taong ganun? Hindi na aten kasi they think of themselves na alam na nila lahat ng bagay. Di ba? Meron nga nagsabi na kababasa niya ng Bible, sinabi niya, kaya ayaw niya na magbasa eh. Hindi to, yung Bible, binigay lamang to sa mga sa mga Israelites eh. Ito, yung Bible. Hindi naman niya para sa atin. Biro mo yung kaalaman niya, dahil may nabasa lang siyang salita dito based doon sa buhay ng Israelites. Akala niya, puro lang sa Israelites to. Pero according to the Word of God, na tayo ay kasama sa mga Israelites na pinagpala ng Diyos. We are one of the olive branches na kinat ng Panginoon at ginarap doon sa original olive tree na Israelites at ikinabit tayo doon dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya nga po, pag ang isang tao ay marami nang nalalaman sa salita ng Diyos, talaga nagkakaroon na siya ng pride sa kanyang sarili. At sabi nga dito,
Those who think they know something do not yet know. Sabi dito, no? Those who think they know something do not yet know as they ought to know. Kasi sabi dito, but whoever loves God is known by God. Ano ba yun? Kung alam mo, kung mahal mo ang Diyos, paano ba ang sukatan ng pagmamahal ng Diyos? Ano ba ang sukatan ng pagmamahal ng Diyos? Mahal mo ba ang Diyos? Lahat naman tayo pwede natin sabihin. Pero kung hindi mo mahal ang kapwa mo, o hindi mo na minamahal tulad ng dati noon, talagang lagi mo siyang pinagsasabihan, lagi mo siya binibigyan ng time, pero pinagsawaan mo na, no? Kinalimutan mo na siya, wala ka ng pagmamahal sa Kanya. No? Nag-ano na yung pagmamahal mo sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, kung mahal mo ang iyong kapwa, mahal mo ako. Paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nga nakikita? Sabi nga sa Book of John, no? Nakikita mo ang iyong kapwa, hindi mo kayang mahalin. How much more pa ang Diyos na hindi mo nakikita? No? Paano mo masasabing mahal mo siya? Yung kapwa mo, nandiyan dyan na nga, kaya mong abutin. No, kaya mong tulungan, hindi mo tinutulungan. At sasabihin mo, mahal mo ang Diyos. Sabi nga sa gospel, no, lahat tayo haharap sa Diyos. At sasabihin ng Diyos sa atin, anak, pumasok ka sa aking kaharian. Dahil ako'y nagutom ako, pinakain mo ko. Nung ako'y nauuhaw, pinainom mo ko. Nung ako ay walang damit, dinamitan mo ko. Magtatanong sa Panginoon. At sasabihin natin, Panginoon, kailan ba yung nagutom ka? Kailan ba yung nauhaw ka, na binigyan kita ng tubig? Kailan ba yung nawalan ka ng damit? Wala kang damit at binigyan kita ng damit. Wala akong matandaan, Panginoon. Anak, hindi mo ba alam? Yung kapwa mo, yung mga taon tinulungan mo na nagugutom, nauuhaw, na binigyan mo ng damit. Ako yun. Ako na rin ang tinulungan mo. Alam niyo po, sa bawat bagay na magagandang bagay na ginagawa niyo sa Panginoon, sa tao, hindi nawawala ng kabuluhan niya sa Diyos. Lahat yan nakarecord sa Diyos. Pagdating sa langit, ipapakita ng Diyos sa atin lahat na magagandang bagay na ginawa natin. Ipapakita niya. Because of the love we have shown to other people. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ngayon tayo bilang isang Kristiyano, para po maipakita natin tayo na may tinatawag na unselfish love. Sabi nga dito, therefore we must not forget to show our love or care even in a simple way. By forgiving others, yung forgiveness. Pag sinabi natin forgiveness, ito yung forgiving the person done to us, just as Christ forgave us. Kung nagkamali, nagkulang sa atin ang tao, kailangang patawarin natin. Kasi tayo rin naman nagkukulang. Tayo rin naman nagkakamali. Nangangailangan rin tayo ng kapatawaran. Kung nais nating patawarin tayo ng Diyos, matuto tayong magpatawad ng ating kapwa. Pangalawa, encouraging the weak. We must support or give hope to the broken-hearted to move on. Pag mayroon nang ihina, sa totoo lang talaga, sino man sa atin na lang, huwag na lang tayo lumayo. Hindi naman sa lahat ng panahon malakas tayo eh. Hindi naman sa lahat ng panahon masigla ang ating paglilingkod sa Panginoon. Siguro may mga kapatiran dito, buti pa si sister, si brother, mukhang parang hindi nagkakaroon ng pagsubok sa buhay. Sa totoo lang po, pare-pareho po tayo. Kaso lang po, yung mga kapatiran natin, pag nakikita po natin silang masaya pa rin, ngumingiti pa rin sa inyo, nakikita nyong ganoon pa rin sila, parang hindi na-apektuhan kasi po sa pananampalataya po nila sa Panginoon. Pero po yun, bumalik po tayo na lahat po tayo nanghihina. No? Pag tayo po ay ng panghihina, nakakita ng kapatid natin,
o na isang tao na nanghihina, tulungan natin. Let us encourage them to move on. Maraming bagay kasi nakakapanghina sa daigdig. Unang-una, yung mga taong inaasahan mo na tutulong sa iyo. Dahil dumating sa panahon na nangangailangan ka, pero hindi ka tinulungan. Di ba nakakapanghina yun? Yung merong gawain na nakita mo na nakita mo yung sarili na para bang wala nang tumutulong sa iyo. Mini-message mo yung brothers and sisters mo, Brad, tumulong ka naman, tulungan mo kami gano'n. Pero wala nagre-response sa'yo. At nakita mo na yung sarili mo, parang you are doing it alone. Parang ikaw na lamang. Kayo na lamang. Ilan na lang kayo. Lagi kayo na lamang. Wala nang tumutulong. Di ba nakakapanghina rin yun? No? Yung mga makita mo sa bahay nyo na wala na kayong pambili ng inyong pangangailangan, nakakapanghina yun. Yung ikaw bilang estudyante na gusto mong bumili ng libro, hindi ka makabili ng libro dahil walang pera si nanay, si tatay, di ba nakakapanghina yun? Maraming bagay na nakapanghina sa ano. Kaya tayo bilang isang Kristiyano na malakas, kailangan i-encourage natin yun, yung mga kapwa natin to move on. Hindi naman sila Superman. Nasasaktan rin sila. Nagkakasakit rin sila. Nangihina rin sila, umiiyak rin sila. Pareho rin natin. Kaya tayo na malakas. Kailangan, let us encourage them to move on. Amen po ba? Palakpakan po natin ating Panginoon. Bearing one's another burden. Ibig sabihin, willingness to share the load or responsibility he is carrying. Yung, tutulungan natin sila. Tulungan natin sila na we must tell them and show to them that we are willing to help them. Then being compassionate, no? Compassionate by being tender-hearted, na laging nandoon ang iyong puso na kung may kakayanan ka naman, tumulong ka. Di ba? Yung malambot ang iyong puso. Ako nga, talagang many times na-rebuke ako dito ng aking best friend. Alam niyo po ba, natutuwa po ako kasi meron po akong best friend talaga na kahit kailanman hindi ako iniiwanan. No? Talagang pag pinagagali, alam niyo maghanap po kayo ng mga kaibigan niyo na talagang kahit na masakit, isinasabi niya para lamang makuri kayo. Alam niyo po ba, ang best friend ko, siguro kailangan malaman niyo na kung sino ang best friend ko. Ang best friend ko, yung nakadilog, yung misis ko. Talagang kahit na minsan masakit yung sinasabi niya para makorek ako, sinasabi niya. Kasi for example na lang, pag, kunyari, merong nakita kaming tao nangangailangan, kaya magkasama kami niya, bigla na lang hihinto yan. Dudukot siya sa bulsa niya at magbibigay doon sa tao nangangailangan. Minsan pinipigilan ko, baka wala na tayong pamasahin yan. Wala na tayong pambili ng ating pagkain. Hindi, pabayaan mo ako. Kasi hindi naman tayo pinababayaan ng Panginoon. At talaga, totoo naman. Hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Hanggang ngayon, may nakakain pa rin kami. Kasi ayun ay resulta ng mga bagay na ginawa ng misis ko. No? Lahat ng mga bagay na ginagawa natin na kalugod-lugod sa Panginoon, lagi niyong tandaan, hindi nawawalan ng kabuluhan yan sa harapan ng Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Compassionate by sharing the Word of God. Nababurden tayo. Kaya nga yung natutuwa nga ako no? Natutuwa ako sa mga kapatiran. I will not mention their name. God knows. No? Yung mga kapatiran natin talagang kung pag sinabing evangelism, talagang hindi sila nahihiya. No? Talagang hindi sila nahihiya mag-share ng Word of God. Katulad na mention ko sa inyo kanina kung gaano kahirap mag-share ng Word of God. No? Kasi pag ayaw ng taong tumulong, no? Wala na siya compassion. Marami ng mga dahilan yan Ay, Brad, kasi ganito ganyan. Okay lang sana kung paminsan-minsan. Lagi na lang. Pag niyayaya mo, lagi na lang. Hindi mo ka nakakasama No? Hindi mo na nga nakakasama. Pero yung mga tao na talagang willing, no?
Ay maraming mga paraan yan. Sige Brad, ang gagawin ko. Ano muna ako, magpapaalam ako sa boss ko. O kaya, cancel ko muna ito kasi mas importante yan eh. Gagawin ko yun, sasama ako dyan. Kung totoo siya, kung gusto mong gumawa na mabuti, maraming paraan, di ba? Ganun po yung ginagawa po ng ating mga kapatiran. Hindi ko po may mention pangalan nila. Kasi po, gusto ko po yung glory ay lahat sa Panginoon. Alam niyo po ba, once na tayo nagsishare ng Word of God, there is always a miracle happening. Tandaan niyo po. Marami pong na-born again, na Kristiyano, na na-born again sila dahil po sa pamimigay natin, pag-share natin ng Word of God sa kanila. Marami po yan. Kung baka kausap mo lamang sila, mga tao na wala ng pag-asa sa buhay, nagkaroon ng pag-asa. Maraming mga tao magpapakamatay na. Ay na-save mo. Na-save ng Panginoon through the sharing of His Word. Alam ko, natandaan ko, mayroong istorya na sa isang train, sa isang city train, mayroong isang umakyat na isang Kristiyano. At nagkaroon siya ng sabi ng Panginoon, mag-share ka ng Word of God. Ang ginawa niya, nag-share siya doon, nag-evangelize siya sa loob ng train. Ang lakas ng boses niya. Brad, makinig po kayo. Di ba nakakakita tayo ng mga ganyan, even sa mga bus, nag-share. No? Alam niyo po ba, merong isang babae, nagalit sa kanya, ano ba yan? Itigil mo nga yan, ingay-ingay mo. Huwag ka mag-share dito sa loob ng train. Alam mo nangyari doon sa lalaki na yun? Parang napahiya siya eh. Nakaramdam niya, napahiya siya. Ginawa niya, umupo uli siya doon sa train. Pero maya na-realize niya, bakit ako susunod dito sa tao nito? Ginawa ko ito para sa Panginoon eh. Ginawa niya, tumayo uli siya. Share siya uli. Ay, mahal kayo ng Panginoon. Ganyan. Galit na naman sa kanyang babae. Tumigil ka nga. Ang ingay-ingay mo. Sinabihan siya ng ganun. Biglang yung anak ng babae na bata, nagsalita. Mami, huwag mo siyang pigilan. Tinutulungan niya lamang yung mga tao. Natigilan yung nanay. Umupo, umiyak. Hagulgul lang hagulgul. Yung lalaki, na nagsisya, nagkamatulo siya. Teka nga. Bakit gano'n siya? Mahagulgul siya. Nag-ano siya, bakit gano'n mahagulgul siya? Nilapitan niya yung bae. Bakit po kayo umiyak? Bakit po kayo umiyak? Alam niyo po, yung anak ko po, isinilang ko yan, hindi nakakapagsalita yan. Ngayon na nagsalita yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero niyo yung batang babae, yung bata ay anak niya nagsalita. Bakit nagkaroon ng miracle? Alam niyo po ba, pag kayo po nagsishare ng Word of God, nagkakaroon po ng miracle. Hindi niyo po alam yan. Marami na rin ako narinig. Meron nga isang pastor na ginagamit mightily. No? Ginagamit siya mightily, naging pastor siya ng magandang, malaking church. Na-born again siya. Paano po siya na-born again? Nasa bus siya. Problemado siya. Meron isang Kristiyano nag-abot sa kanya ng trucks. Inabutan lamang siya ng trucks. At habang bumabiyahe siya, pauwi ng probinsya, binabasa niya yung trucks na born again siya. Meron isang Kristiyanong babae, nasa bus siya, nakaupo siya lang ganon. Sabi sa kanya, Panginoon, anak, sharean mo, kausapin mo yung katabi mo. Alam niyo po ba, nag-aalangan siya kung kausapin niya kasi mukhang seryoso yung babae. Mukhang parang suplada. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, kausapin mo yung kinausap niya yung babae. Share na niya na Word of God, umiiyak yung babae. Bakit yung oras pala noon? Magpapakamatay na siya dahil sa bigat ng problema niya. At yung na-share niya, nagkaroon ng panibagong pag-asa yung babaeng iyon. Palakpakan po natin. Alam niyo po ba, maraming miracle nangyayari. Hindi niyo lang alam. Kaya wag po tayong titigil. Pag tayo pa iniyaya na ating kapatid, Brad, samahan mo kami, mag-share tayo ng Word of God. Wag po tayong tatanggi. Sapagkat, alam niyo po, meron na namang isang tao na mababago ang buhay. Palakpakan po din natin ating Panginoon.
I would like to share to you itong dalawang sabihin natin, bukod sa importante, napakabigat na salita ng Diyos. Siguro, seldom lang natin, bihira lang natin, mabasa itong ano na ito, itong mga verses na ito. But, kung ating pong nanamnamin, i-meditate, alam niyo po ba, napakabigat ng ibig sabihin ito. Sabi nga dito, we live only for a while. So, we must serve love. Sabi nga sa Psalms 190, verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Lagi na katulad ni David, yan sinasabi niya, Lord, turuan mo kami na bigyan namin ng halaga ang bawat araw sa aming buhay. Na maging matalino kami sa pang-araw-araw na aming buhay. Kasi bakit kamo? Sabi nga dito sa Psalms 39, verse 4 to 5, sabi nga ni David, iduktong natin to, show me, Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting my life is. You have made my days a mere handbreadth. Ibig sabihin, sandali lamang ang ating buhay. Para lamang isang bula ang ating buhay. The span of my years is as nothing before you. Everyone is but a breath. Pare-pareho tayo, sandali lamang ating buhay. Even those who seem secure. Kahit na yung mga nagsasabi na, hindi, mayaman ako, secured na ako. Makapangyarihan ako, secured ako, hindi ako maaapektuhan. Lahat po tayo, pare-pareho, mayaman, mahirap, mababa man pinag-aaralan, mataas man pinag-aaralan, may posisyon man sa trabaho, o wala, pare-pareho po tayo. And we already witnessed a lot of people, kahit na mayaman, ay pinapakita ng Panginoon maikli lamang kanilang buhay, tulad din natin. Alam niyo po sa dalawang verses na ito, tinuturo sa atin ng Panginoon na kailangan mabigyan natin ng halaga. I-request natin sa Panginoon, lalagi tayong convict, Lord, ipaalala mo sa akin na sa maikli lang ang aking buhay. Para sa ganon, sa bawat araw ng ating buhay, binibigyan natin ng halaga sa paanong paraan, sa pamamagitan ng pag-ibig sa ating kapwa, sa pamamagitan ng pagtulong natin sa ating kapwa, sa pamamagitan ng pag-i-encourage ng ating mga kapwa na nanghihina, pagkakaroon ng compassion, pagkakaroon ng forgiveness sa kanila. Ganun po. Kasi po maikli lamang ang buhay natin. Darating ang araw, pare-pareho po tayong harap sa Panginoon. Maaaring tayo ngayon, magkakasama tayo ngayon. Pero hindi natin alam kung sino mauuna po sa ating aakyat ng langit at sino mahuli. May kanya-kanya po tayong schedule na mawawala po tayo sa daigdig na ito. Brothers and sisters, even nakikinig dito sa Facebook natin, ang buhay natin ay sandali lamang. Bigyan mo ng halaga sa magitan ng paano? Ipakita mo yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Kasi kung ano yung pagmamahal na pinapakita mo sa kapwa mo, ayun rin ang pagmamahal na pinapakita mo sa ating Diyos. Lagi po natin tandaan yan. Katulad ni David, sinasabi niya, Lord, para hindi ako magkasala sa iyo, para hindi masayang ang bawat araw na binibigay mo sa akin, ipakita mo sa akin na napakaikli lamang ng aking buhay. 70 years old, 90 years old, 100 years old. Katiting lamang yan sa buhay na ipapakita natin sa Panginoon pag nawala na tayo dito. Amen po ba? Palakpakan po natin ating Panginoon. Next slide, please. Sa ating conclusion, sabi dito, without sacrifice, we end up letting each other go and giving up one another. Without sacrifice, we sacrifice love itself, and we end up losing what matter most in our life.
Pag hindi po tayo nagbigay ng pag-ibig sa ating kapwa, yung kapwa natin yun na dapat natin bigyan ng pag-ibig, ay mawawala rin sa ating harapan. Pag nawala na siya sa ating harapan, wala na tayong magagawa. Kahit na umiyak pa tayo. Alam niyo po ba, marami pong umiiyak sa kanilang mahal sa buhay yung namatay. Umiiyak sila hindi dahil nawala yung kanilang mahal sa buhay. Umiiyak sila dahil nagsisisi sila. Bakit nila hindi ginawa yung dapat nilang gawin? Alam niyo po ba yung aking pong nanay, yung nabubuhay siya? Hindi ko po pinakitaan siya ng, hindi po ako nagpakita ng pagmamahal sa kanya yung may sakit na siya. Yung nakahirata na siya, o patay na siya, hindi. Yung malakas pa yung nanay ko, pinakita namin kami magkakapatid yung pagmamahal. Ako nga, minsan nakukornihan nga yung nanay ko sa akin eh. Kasi ako nagpasimula sa amin, pag tumatawag ako sa telepono, Nay, Ma, kumusta ka na? I love you. Ginaganon ko. Kaya yung nanay ko, pag nagsasalita na, nag-I love you na rin sa akin. Napakabihira po yun kasi marami mga anak, wala nang hindi nakapagsabi ng I love you sa kanilang magulang. Hanggat sa mamatay yung nanay ko. Kaya wala akong pinagsisisihan. Yung iba, umiiyak, nagsisisi, kasi hindi nila naipakita yung pag-ibig nila na dapat nila ipakita sa kanilang magulang. Biro mo, doon nga pag nasa hospital kung ano-ano yung binibigay, prutas, kung ano, hindi na ka makakain Pag namatay, kung ano-anong bulaklak na magaganda, pinapakita mo sa mga tao na mahal mo yung mga magulang, pero sa totoo lang talaga, marami nagbibigay ng mga bulaklak sa kanilang mahal sa buhay dahil pinagtatakpan nila yung pagkukulang na nagawa nila doon sa namatay nilang mahal sa buhay. Meron po isang kwento na isang babae, before I end, meron pa isang kwento na isang babae na he demonstrated his love and sacrifice for her husband. Yung babaeng to ay lagi siyang binububog ng asawa niya. Sinasaktan siya ng asawa niya. Wala naman siya pinapakita masama. Pero pinaglilingkuran niya pa rin yung asawa niya. Sabi ng mga kapamilya niya, iwanan mo na yon, sinasaktan ka na, hiwalayan mo na yan. Sabi ng mga kaibigan niya, demanda mo yan. Wala ka naman sinasaktan ka lagi. Pero yung babae dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawa, hindi ko gagawin yun. Iluluhod ko lagi ito sa Panginoon, iiyak ko. Yung anak niya umiyak na, Ma, bakit mo pinabayaan na sinasaktan ka ni tatay? Alam mo yun, yung anak niya nakapag-isip na, pag ako lumaki, gaganti kita, Nay. Pero masabi ng nanay niya, huwag anak. Mahalin pa rin natin si tatay mo. Alam mo, lumipas man ang ilang taon, lagi niya iniluluhod ang kanyang asawa sa Panginoon. Dumating ang isang araw, dumating ang niya kanyang asawa, niyakap siya. Sabi ng kanyang asawa, Ma, patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawa. Lahat ng mga pananakit ko, pagkukulang ko sa inyo. Nagbago ang kanyang asawa. Bakit po? Nakakilala po sa Panginoon. At yung nakakilala po sa Panginoon ng kanyang asawa, sila na po ang isa sa pinakamagandang buhay doon sa kanilang community. Napakabait po ng kanyang asawa. Isa na rin po sa naglilingkod sa Panginoon. Bakit po nangyari yun? Dahil po hindi po siya tumigil yung babae na manalangin na ipaglaban yung pagmamahal niya dun sa kanyang asawa. Hindi niya sinukuan. Alam niyo po ba sa ating buhay, huwag po tayo susuko kung anong mga problema naranasan natin. Nandiyan dyan ang Panginoon, tutulungan niya tayo. Hindi niya tayo papabayaan. Lagi lang tayong lumuhod sa Panginoon. Dahil alam ng Panginoon, bawat patak na luha natin, naiintindihan yan.
At darating ang araw, makikita mo ang reward sa lahat ng panalangin na ginawa mo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Lahat po tayo tumayo. Praise God. Napakabuti po ng Panginoon, no? Napakabuti po ng Panginoon. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Kahit nga tayo, dami ng pagkakasala na natin, eh. Pinatawad niya pa rin tayo. Let us sing the goodness of God. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti pa po ang Panginoon sa atin. Sabi nga sa kanta, and in the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, and I have lived in the goodness of God. Kahit na nandoon tayo sa para bang napakadilim ng ating kapaligiran, para wala ng pag-asa tayo nakikita. Pero lagi mong tandaan, nandoon pa rin ang Panginoon sa iyong buhay, hindi ka niya iiwanan. Kapatid, huwag ka mawalan ng pag-asa. Habang tayo nabubuhay, habang tayo nagtitiwala sa Panginoon, meron at meron tayong pag-asa. Sa oras na ito, I would like to encourage you to talk to God and pray. Sabihin niyo sa Panginoon yung kabigatan. Sabihin niyo sa Panginoon yung kanyang mga nangyari hindi maganda sa inyo. Magtiwala kayo sa Panginoon. Kausapin niyo siya. Nandiyan siya ngayon sa inyong tabi. He is willing to listen to you. Let us pause for a while and pray within our heart. Let us pray. Thank you, Lord. Panginoon, narinig mo po, Lord God, ang panalangin na nanggagaling sa kanilang puso. Panginoon, pawiin mo ang kanilang mga luha, ang mga pasakit. Alam ko, Lord God, mahal na mahal mo po ang bawat isa sa amin. Oo, Panginoon, hindi kami perpekto, nagkakamali kami. Pero Lord God, alam po namin, Lord God, na binibigyan mo kami ng panibagong simula at pag-asa sa aming buhay. Lord God, muli, ang buhay namin ay pinagkakatiwala namin, Lord God, sa iyo. Panginoon, inaamin namin na wala po kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Praise God.